Ang karagdagang detalye para sa Balikas Eskwela 2025 ay makakapanayan po natin ng live si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Garma. Yeah, magandang umaga, Maris, at magandang umaga sa mga taga-subaybay, no, yung programa ang unang hirit. Opo. Una po sa lahat, para sa kalaman ng ating mga kapuso, ano po ba ang dahilan kung bakit ibinalik na ulit sa Hunyo yung pagbubukas ng klase? Kasi parang nangyayari po, parang urong-sulong, naging August, September, tapos balik June. Ano po yung dahilan? Okay, Maris, talagang June naman, no? Yung talagang traditional na opening of classes natin. That's why yung mga activities natin ay naka-align dito sa June opening of classes. But because of the pandemic, nag-iba-iba na, no? If you remember, during the pandemic, nagsara tayo. And then, nung pwede na tayo magbukas, that was the time na nagbago yung opening of school year. One reason also is that we would like to align the summer activities na para nang sa ganon, pagkatapos ng ating mga klase, yung mga traditional summer activities natin like the Palarong Pambansa, National Schools Press Conference, hindi ito sasagabal o magiging sagabal habang nagkakaroon tayo ng mga klase. And of course, yung init ng panahon, no? Would like to make sure na sana by the time na dumating yung summer activity o summer natin, ay hindi na wala na sa loob ng paaralan o mga classroom yung mga estudyante natin. So these are the reasons, no, why we really certain effort na maibalik natin ito sa Hunyo. Kumusta naman po yung mga kalagayan ng mga eskwelahan natin? Gaan po tayo kahanda for school year 2025 to 2026? At kung dati talagang yung sinasabi niyo mga ako, iiwasan natin yung tag-init, eto naman, susuungin natin, haharapin natin yung tag-ulan naman. And because of climate change, mukhang mas matitindi yung mga pag-ulan at pagbaha ngayon. Well, we anticipate that, no, na talagang taon-taon naman dumaranas tayo ng mga bagyo, no, pag-ulan, pagbaha. So, pagka merong mga ganito, meron naman po tayong polisiya na ang ating po mga local government units ay pwedeng magdeklara, no, ng suspension ng face-to-face classes. At automatic naman po ay nagsasagawa ng arrangement ang ating mga paaralan upang sagawa yung mga home-based learning natin. No? So, yan naman ay nandyan na yan. No? Nasanay na tayo dyan simula pa pandemic. So, ito po yung mga bagay na kailangan ng mga classroom, paano po ito sinusolusyonan ng Department of Education? Kung titingnan natin, no, sa kabuuan o pangkalahatan, almost 100% naman ng mga schools natin ready yan every day. Thank you sa amin, sa inyo pong panahon, Undersecretary for Operations sa Department of Education, Undersecretary Malcolm Garma. Maraming salamat. Good luck po sa pasukan. Thank you. Salamat.